In 2015, Captain Atucha was just starting his life as a young officer. Baguhan pa siya noon sa bakbakan na ma-assign sa Davao. You were an infantry soldier. Bok. Batang-batang tenyente ako dun, Bok. So, Captain, take me back to that moment. What happened? Papalapit na yung ano nun, Bok, nung anniversary ng CPP-NPA sa Southern Mindanao. Yung area namin. Sakto lang na nasagap namin na doon mismo sa AOR namin, doon sila magkakandak ng consolidation. Ang 10th ID, Bok, noon, nag-form sila ng task force para masugpo yung or masawata yung yung consolidation nila para ma-prevent yung atrocities na possible na gagawin nila. I was one of the ground operative. I was leading a section, an infantry section, pero high power yung mga dala namin na baril, Bok. Yung lead scout ko, Bok, sabi nung guide, may nakita silang mga traces ng ibang tao dun sa area na tinutumbok namin. At hindi nga nagkamali, Bok. Doon nang meron talaga. Nakita namin yung nila, Bok, yung ulo ng file nila. Kami una nagpaputok. Pero ang sadly, nasa taas sila. Kami, nasa baba. Low grounds kayo? Low ground kami. Okay. An encounter ensued afterwards. And then, may malakas na putok na sumabog. Pagka rinig ko ng putok, Bok, may napansin ako na dito, pagkapa kong ganyan, dugo na. Anong tama sa inyo? Shrapnel or bala mismo? Bala mismo, Bok. Bala ng M16. Takot na takot kami, baka akala namin patay na siya. Yung tinawagan kami, nasa ospital doon sa MDM sa Davao. Kaya pumunta kami lahat na mga anak ko, kami lahat pumunta doon. Walang available na chopper nun, Bok. Ang nag-rescue sa akin, Bok, yung platoon sergeant ko, Bok, na incidentally, isa din siyang musang, Bok. So he came to rescue you? Bok. Sila at kasama nung isang corporal na body ko talaga. Pagdating namin doon, nasa ICU. Parang hindi namin matanggap, sir. Kasi nakasaksak lahat yung mga masin sa katawan niya. Ang unang pagdating ko sa sa hospital sa Davao, sabi nung may narinig daw yung nanay ko na wala na yan. To stop the bleeding and protect his brain, the doctors made a decision. His family had no choice but to trust. Captain Atucha was placed in a medically induced coma. Parang hindi talaga namin matanggap, sir. Tapos yung araw-araw, yung inaabangan namin yung doktor pag pumasok, kung ilang porsyento maano yung anak ko. Tapos, nung una, 65%, naging 70%, 75%, araw-araw yan hanggang naging 85% siya. Hindi daw nila alam kung kailan daw siya magigising, kung kailan siya makapagsalita. Okay, ang ginagawa namin, sir, dasal lang talaga, dasal lang, dasal. It was Christmas Day, 2015. After 15 days in a coma, isang milagro ang natanggap nilang regalo. Gumising siya December 25 talaga, sir. Masaya kami kasi nakikita namin na dumilat yung mata niya. Gumising siya, tapos iisa-isa kaming pinapapasok doon sa doktor. Akala namin talaga hindi siya mabuhay.